Hello guys, so kumusta kayong lahat? So noong nakaraan ay gumamit tayo nitong 6-in-1 na heat press, no? So yung part 1 pa lang yun. So meron pa tayo guys sa part 2. Kasi noong nakaraan guys, ang ginawa natin yung mga nasa background ko na yan, yung mga baso, yung mga mugs, yung mga tumbler. So meron naman tayo ngayong mga bagong batch na mga solid blanks naman, no? So kasi ang gagamitin naman natin ngayon guys is yung flatbed and syempre yung plate press. So pakita ko lang sa inyo guys yung mga ilan sa mga pwede pa nating isublimate, no? So meron tayo ditong woods for keychain and coaster, rubber na ref magnet, card paper board for jigsaw puzzle, stainless steel for bottle opener, acrylic for bookmark, metal sheet. So sa metal sheet na yan guys, merong white, merong silver, merong gold, and syempre meron yan iba't ibang sizes rin. So meron yang size ng para sa keychain, and syempre meron yan para sa mga pictures. And bukod nga sa mga yan, magsasublimate rin tayo guys ng tiles, ng glass, ng stone, at syempre guys ng ceramic plate. So again guys, kapag solid blanks ang isa-sublimate nyo, dapat may nakalagay dyan na coated siya dapat ng polymer. Kapag soft blanks naman katulad ng damit, dapat guys meron siyang materials na polyester. So meron na kami mga design dito na ipiprint natin. So dalawa guys ang settings natin dito. So yung para sa glass clock and syempre para sa acrylic natin, mga transparent naman yan. So kung mapapansin nyo, nasa back part yung coated side, kaya hindi na kailangan i-mirror yan yung mga design natin. And para naman sa iba guys ay katulad pa rin nung nakaraan. So kapag ka nasa front yung kanyang coating ay imi-mirror pa rin natin yan. So meron tayong dalawang klase ng printout again. Yung isa guys naka-mirror, yung isa naman guys ay hindi siya naka-mirror. So again yung brightness natin dito, timplahin nyo na lang. So from 10 to 15. So ang gagawin namin dito is plus 10 lang. Tapos ang print settings naman natin is matte, tapos naka-high settings siya. So ito guys yung mga na-print natin. Syempre ang ginagamit again namin na printer dyan is Epson na L121 na meron siyang sublimation ink. So hindi pwede guys yung pigment kasi marami nagtatanong sa amin yan na sir pwede bang pigment sa sublimation? So again guys hindi siya pwede. So kung gusto mo guys malaman kung saan ba nabibili yung printer na yan na may sublimation ink na yan guys, or gusto nyo guys ng package na, so syempre hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So again guys, hindi to basta-basta band paper, sublimation paper to. Yan, so ito yung mga na-print natin. So ito rin, yan. So unahin na natin guys ay ilalagay natin itong plate press. So itong malaki na lang guys na plate press ang ilalagay ko, no, kasi meron tong malaki and syempre meron siyang maliit, no. So ito para sa plato, ito naman para sa platito. So noong nakaraang vlog ay pinakita ko sa inyo kung paano to nilalagay. So kung hindi mo pa siya napapanood, mas maganda panoorin mo siya. Yan, syempre ilalagay muna natin yung press, tapos saka natin to ilalagay dito sa gilid. So yung pang ilalim niya guys, kung ano nilalagay mo sa flatbed, so siya rin yung guys ilalagay mo sa plate press. Okay, so pareho lang sila ng pang ilalim. So ito guys yung gagamitin natin, gupitin lang natin yung bilog. So kahit na sobra ng konti, walang problema dyan kapag sublimation. So ang settings natin dito guys, yan makikita nyo baliktad siya kasi naka-mirror to. Kasi ang coating guys nung plato ay nandun siya sa tuktok. Wala siya dun sa bandang ilalim. So ito guys yung ginupit natin. Syempre ilalagay natin siya dito. Yan, make sure lang na nakagitna siya. And syempre again, gamit tayo nito para hindi siya gumalaw. So huwag kayo masyado magtipid nito kasi mas marami kayong magagastos kapag gumalaw yan. So yung mga sinasublimate nyo guys, so, huwag nyo hahawakan to, no? Kasi baka mamaya pasmado kayo. Syempre babakat yung fingerprint nyo dito. So makikita nyo dito guys na kapag binababa natin to, ayun, hindi siya abot. Di ba, bitin? So merong knob dito, so pwede mo tong ibaba. So pagbaba natin guys, syempre pwede na natin tong i-press. Yan, so hintayin lang natin guys yung 150 seconds. So guys, tapos na yung timer natin. Yan, nagtutunog-tunog na siya. So alisin lang natin to, swivel natin. So again, sobrang init nito. Huwag kalimutan yung gloves. And sign guys na maganda yung sublimation nyo. Halos kitang-kita na guys yung printout nyo. Yan, so guys, so tapos na tayo dito sa ating plate press. So ang gawin natin dito is palamigin lang muna natin to. Huwag muna natin siyang kukunin. Pag lumamig na siya guys, syempre palitan natin siya nung para doon sa flatbed na press. Hello guys, so konting commercial lang. So meron nga pala kaming collection ng libo-libong files, templates, and graphics para sa yung printing business. So kung gusto mo guys yan i-avail, 800 pesos lang, take all na kaagad siya. So pwede mo yan guys i-download through Google Drive. Or pwede rin guys ilagay natin yan sa hard drive from 2,500 pesos. Ngayon ay 1,500 pesos na lang.
So kung gusto mo guys siya ni-avail, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock. Yan, so tapos na tayo guys sa plate press. Ang next naman natin na gagawin ay, ito naman tayo guys, sa flatbed naman tayo. Yung una guys is yung mini mirror natin, di ba? Yung usual na ginagawa natin. Yung pangalawa naman guys ay hindi natin to mini mirror. So, sample yan guys ay ganito sa orasan. Kasi ito guys is glass to. So, sinasublimate natin yan guys sa likod. So pag sinublimate natin yan sa likod guys, tatagos yung image yan dito, no? So makikita natin siya dito. So kapag ka ganun guys, na nasa likod yung image natin, hindi natin siya guys kailangan na i-mirror. So yung coated part guys, nasa likod siya. Tapos ito ay transparent lang to. So bukod dito guys, meron pa tayong isa dito. Ito bookmark to, parang malaking paper clip, no? So ganun rin guys siya. Ito guys, hindi rin to naka-mirror. Kasi yung coated part niya guys ay nasa likod banda. So guys, ito yung pin rin ko. So makikita nyo again na hindi siya naka-mirror. Kasi dito natin siya guys sa sublimate, no? So ito, plus 10 guys yung brightness na nilagay namin dito, no? So again, timplahin nyo yan, 10 to 15 yung brightness. So depende sa mata nyo. So sa amin ngayon, 10 yung magandang brightness. So ilalagay ko lang to dito. And makikita nyo na meron talaga siyang mga sobra. Mas maganda yun guys, may sobra kaysa may kulang. Kasi pag may kulang, meron siyang mga white sa gilid, no? Pero pag sobra yan guys, talagang full sublimation talaga siya. And syempre, wag nyo kakalimutan na lagyan siya ng thermal tape para hindi siya gumalaw. So, ang thermal tape na to guys ay siya yung tape na hindi siya naluluto. So, sobrang importante nito. Yan, kasi kapag ka-ordinary tape lang nilagay mo dito, for sure, masusunog lang yun. Okay? So, ito guys, nasuswivel to. Yan yung maganda rin dito, no? Kaso, ang problema lang dito ay 12 by 15 lang yung kakayahan niya. Hindi kamukha nung isang heat press, 15 by 15, no? So, mas malapad yun dito. Pero ito ay swivel type. So, ilagay ko lang siya dito. Then, i-press na natin siya for 80 seconds. So yan guys, naririnig nyo, nagbibip na siya. Yan, so ibig sabihin yan guys, tapos na yung press natin, no? So angatin na lang natin to. Yan. So slide ko lang siya. And again, sobrang init niyan, no? Kaya ang gagawin nyo ay gumamit kayo guys ng gloves, no? So itong gloves na to guys, provided na to. Nasa loob na rin to mismo nung machine. Yan, kahit nga may gloves ka na, tumatagos pa rin yung init, no? So again guys, mag-gloves kayo. Kasi pag di kayo nag-gloves guys, mapapaso talaga kayo. So guys, remind ko na kagad sa inyo. Baka makalimutan ko pa eh. Parang yun doon sa PVC dati. So, ang mga acrylic at mga metal sheet guys, meron siyang mga plastic dito. So, bago nyo siya guys i-sublimate, inaalis muna yung plastic. Okay, pero wag nyo nga hawakan again yung sublimation na part. Kasi baka bumakat yung fingerprint nyo. So, ito guys ay back to back to. So, meron rin siya dito sa kabila. Kasi pag pinrest nyo to ng may ganito, maluluto to. So sa mga metal sheet naman guys, yung front lang yung binabalatan. Isa lang part yung merong plastic. So try natin to guys i-sublimate. So again, nilalagay nyo itong sublimation paper doon sa sublimation part, hindi dito. Ito kasi para siyang transparent. So dito natin siya ilagay. So ayusin lang natin siya, then lagyan lang natin siya ng tape para hindi siya gumalaw. So ito guys, na-press ko na to. Itong ating bookmark na acrylic, no? So kapag ka na-press siya guys, huwag nyo siyang gagalawin dyan. Palamigin nyo muna kasi madideform yan. Yan, kung titingnan nyo guys sa ilalim, para siyang nalusaw o natunaw. So huwag nyo siya guys gagalawin, ha. Palamigin nyo muna siya. Pag malamig na siya guys, matigas na yan. So pag matigas na siya guys, pwede na natin siyang kunin. So ito guys, malamig na siya, no? So pwede na natin siyang kunin. So hindi na ako mag-gloves, ha. So hindi siya guys nag-deform. So gawin natin guys, no, i-press pa natin yung iba pa gamit tong flatbed na press natin. A few moments later. So guys, ito na yung nagawa natin using plate press, no. So meron tayo ditong plato, so alisin ko lang to. So ito guys yung itsura niya. Ganda, oh. Paskong Pasko. May kasama na siyang stand, so pwede mo siyang itayo dito. Diba? Very nice. So hindi naman lahat guys, again may Pasko, pero sigurado lahat may New Year, no? So pwede dito New Year, pwede ditong Valentine's, Happy Mother's Day. Lalong-lalo na guys sa mga nanay, 'di ba? Mahilig ang mga nanay sa mga plato na dinidisplay. So pwede sa Mother's Day, Father's Day, anniversary, mansary, weeksary, daysary, kahit ano pang mga occasion yan guys, no? Pwede nyo siyang ilagay dito. And bukod nga guys sa mga occasion, no? So pwede mo rin to guys lagyan ng mga quotes. Gandang i-display, oh. Tapos hindi na mag-smudge yan. Imposible. And isa pa guys na pinrest natin ay itong orasan natin. Diba sabi ko sa inyo guys, dapat dito naka-mirror kasi pag pinrest nyo to, ganito yung mangyayari sa kanya. Oh, ganda! Diba? So tumagos guys yung image niya dito sa kabila. So pag inalis natin to, yan. So ganyan yung itsura niya guys. So baka nagtataka kayo bakit gadget syndrome to, no? Kasi meron pa ako isang vlog about sa mga gadget naman. Yan, no? Nakita nyo? Puro gadget yan. So meron akong ROG Ally X, meron akong MSI Clo, meron akong Nintendo Switch, meron akong Nintendo Switch 2, meron akong MSI Clo na color green,
Meron akong PS5, meron akong Xbox. Halos lahat ng gaming console at gaming handheld guys, meron ako. So bukod nga guys sa printing, ito pa guys yung talagang kinahihiligan ko talaga. Napakahilig ko talaga sa gadget. So kung gusto mo guys ng mga review ng mga gadget, no, so hanapin mo lang ako sa YouTube, Gadget Syndrome. Pag binili mo yan, may kasama ng mekanismo yan. So ito muna ilagay natin itong washer. Tapos ilagay natin itong tornilyo. Ano ba tamang term dito? Kasi lahat to tornilyo para sa akin. Naalala niyo yung bata tayo pag nagtatanching. Ito yung pabigat doon sa mga pamato natin. So pag nalagay mo na siya, ang una nating ilalagay dito yung oras muna. O itong pinakamaliit na kamay. Tapos syempre yung minutes. And last na ilalagay mo ay yung sa seconds. Then syempre kuha ka ng battery. So ilagay mo lang siya dito. Yan, so gumagalaw na siya. So ang oras ngayon ay 2:00 na. So i-adjust lang natin siya sa 2:00. Tapos ito guys ay pwede kayong bumili ng ganito. Yan, para meron na rin siyang patungan. Diba? Ang ganda ng orasan natin. So meron tayo ditong keychain na wood and ito yung coaster o yung patungan ng baso, no? So ito pakita ko sa inyo guys yung naging itsura ng ginawa natin. So again, gumagamit tayo ng thermal tape kasi ang thermal tape guys hindi to naluluto. So check natin guys yung nangyari doon sa ating wood. So hindi ko pa to nakita yung mga itsura nito kasi ngayon nga lang natin binabakbak para makita nyo rin. Wow! Ganda naman yan. Ganda guys, oh. O, diba? So again guys, yung temperature nilalagay ko dyan sa ilalim. So gayahin nyo yan guys para ganito rin yung makuha nyo na result. Then ito pa yung isa. Oh, ha? Ganda rin, oh. Tapos hindi na mag-i-smudge yan kasi sublimation yan eh. So next naman natin guys, itong mga wood na keychain. So check rin natin yung itsura. Yan, pagsabay-sabay na natin to. Yan, so beer. So hindi siya shumut doon sa gitna. No, so again guys, rotong file na to. So kung ano yung ginawa namin, syempre nagkakamali rin kami. So ito guys yung itsura ng magandang sublimation. Halos nabura na talaga yung nandun sa papel kasi lumipat na siya dito. So ito yung pinanggalingan niya, yan, oh. Nabura na rin siya halos. Then next, ito, ganda nito. Kaya mas maganda guys kapag gumagawa kayo ng layout, so sobrahan nyo siya. Kasi pag di nyo siya sinobrahan, ganito yung mangyari. Tapos lagyan nyo rin siya ng tape para humigpit siya guys kasi pag gumalaw siya, ganito rin yung mangyayari. Pero tingnan nyo itong Grinch, oh. So ito yung Grinch, so malaki itong Grinch, sobra-sobra siya. Kaya nung sinablimate press natin siya guys, ganito yung nangyari sa kanya. Dulo-dulo talaga siya. Oh, ha? Ganda, di ba? So again guys, lagyan nyo lagi ng sobra. And syempre dahil nga wood na keychain to, may kasama siyang ganito. Ito yung palawit niya. Yan, so ilagay ko lang siya, then tusok lang natin to dito. Yan, ganda, oh. So yung pangatlo natin guys ay hindi na natin malalagyan, no, kasi nabali na yung ganito. So ingatan nyo siya guys, no, kasi medyo malambot siya. Pero ito nagawa natin yung dalawa na keychain. So ito guys yung mga wood natin na mga materials. Very nice. So next na materials natin guys ay itong acrylic. So ito guys yung mga nagawa natin ng mga acrylic, no. So ito yung pangalawang paraan natin ng sublimation. 'Di ba yung unang ginagawa natin guys is naka-mirror kasi nga pag tin-transfer natin to dito, magiging sakto guys yung kanyang orientation, ganyan. Pero dito guys, hindi siya naka-mirror kasi sinasublimate to guys dun sa likod. So pag nasublimate mo siya guys sa likod, tatagos yan yung design mo. So ang sublimation niya guys nasa likod, pero ito guys ay transparent to, kaya makikita mo pa rin guys yung design niya. Yan, so marami pa kaming ginawa dito. Ito, oh, ito bookmark to eh. Para siyang malaking paper clip, kiniklip mo siya sa libro para makita mo guys kung nasang page ka na. O, diba? Ang dami naming gawa. Nice. So ang next naman natin guys ay yung puzzle. So ito yung parang karton. So again guys, yung temperature at yung timer nandiyan dyan sa ilalim. So sundin mo lang yan para makuha mo guys yung ganitong result. So walang trial dito, talagang direkta to na pinrint. Kaya first time kong makikita to at first time rin makikita guys yung nangyari doon sa design natin. Pakita ko muna sa inyo guys yung printout natin yan. So nakita nyo halos na wash out na siya. Then ito yung naging itsura niya. O diba ang ganda, oh. Nice! Itim na itim. So again, sobrahan nyo siya. Kaya nakita nyo dito, hindi pa rin siya lumabo o talagang color black pa rin to halos kasi nga ay hindi naman siya halos tinamaan ng ating materials. Ayan, oh. Sobra siya, oh. So mas maganda guys, lagyan siya ng sobra kaysa kulang. Para guys maging ganito guys yung itsura ng inyong gawa. So meron pa tayo dito isa pa. Para ka nag-o-open ng ano, no, ng Christmas gift. So wag kang mapuputol, mga puzzle, mahirap kang buuin. Yan, so again, ito nilagyan rin namin to ng allowance. Kaya dulo-dulo yung kanyang design. Okay?
Yan. So ito guys yung design natin, no? Slam Dunk. Ang favorite anime of all time ko. So ito yung portrait. Ito naman guys is landscape. So next naman natin guys is yung magnetic sheet natin. So ito siya guys. So again, no, may mga sobra siya para dulo-dulo yung design natin. So ito guys yung mga nagawa natin na mga ref magnet. So again, sundin nyo yung nilalagay ko na temperature and settings yan kasi ito medyo malambot to. So kapag ka nasobrahan ka ng temperature dito ay baka manguluntoy ito. Yan, so ito sa mga baby. Halimbawa, baptismal, birthday, pwede. Ito rin. Yan, oh. Then ito rin. So ito guys yung result ng nagawa natin ng mga ref magnet. So meron rin kami nagawa dito guys na mga square na ref magnet. Yan, so ito siya. Then ito rin siya. Makikita nyo guys na black talaga siya. Ang ganda ng pagkakasublimate natin dito. So next naman natin guys mga metal sheet. So unahin na natin yung maliliit. So ito guys yung itsura ng metal sheet natin. So baka magtataka ka bakit ganyan lang yan. Kasi sinasabit yan dito sa keychain. Yan, so alisin mo lang tong color white na to. Then pag naalis mo na siya, pwede mo tong ilagay dito. Yung. Diba? Meron na tayong keychain. So meron pa tayong ginawa dito na maliit rin na heart shape naman siya. So alisin lang natin siya dito. Ito yung dati kong aso na sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Yan, ito si Edward. So meron rin pang isang keychain dito na heart rin siya. So alisin lang natin siya dito. Yung kulay white nga, tapos ilagay natin siya dito. Oh, ganda. So ito guys yung mga nagawa natin ng mga keychain. Yan, so next naman natin ay ito naman, yung keychain na may bottle opener. So ito, nakita nyo, sobra-sobra yung gawa namin. So kunin ko lang to. Si Gojo Satoru. So inalis ko rin guys yung color white nito, natakip, tapos ilalagay ko lang to. Diba? Very nice. So meron pa akong isa dito, si Sukuna naman. Actually, natapos na namin siya, no? So nag-waiting na lang kami nung season 3. So alisin natin guys ulit yung color white, then idikit natin to dito. O yan. So Gojo versus Sukuna. Ganda, oh. So meron rin akong ginawang heart shape. Yan, so ito siya. So dito natin siya ilalagay sa heart shape na bottle opener. Nice. Meron rin akong bilog na ginawa. So yan, may mukha ko pa, oh. Yan, so ito guys yung nagawa natin na mga bottle opener. So meron tayong bilog, meron tayong heart shape, si Gojo, and syempre si Sukuna. Ganda. Sama-samahin nga natin sila lahat. Nice, 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 nice. Very nice. So meron akong ginawa dito naman guys na dog tag. Halimbawa nawala yung aso nyo, so pwede siyang maibalik sa inyo kasi meron siyang tag sa lieg. So yan, nabaligtad ako. Pero okay na yan, demo lang naman So ito yung harapan niya, then ito yung likuran niya na baliktad. So meron niyang number. Hindi talaga guys yung number ko yan, baka tawagan nyo Mali yan. Pwede na itong isabit dun sa lieg ng alaga nyo. Or pwede nyo rin itong gawing keychain. Yan, so ganito yung itsura niya. Diba? So hindi na mawawala si Dennis. So ito, meron pa tayong ibang sample dito na ginawa. Yan, so mga keychain naman to or bag tag. So next naman tayo guys, dun tayo sa mga medium na metal sheet. Okay, so ito yung heart shape. So meron tayo ditong mirror. Yan, open to Oh, 'di ba? So ito naman guys, meron siyang pandikit na nakahiwalay. So ito double-sided na tape to. So idikit lang natin siya diyan. Then syempre balatan natin, ilagay natin siya dito. 'Yon, ayos. So again, mirror to. Hi. O, 'di ba ang ganda? So meron pa akong isang heart dito. So syempre ilalagay ko ulit siya sa salamin. So ilagay ko lang muna yung pandikit dito. Tapos ilagay ko rin to dito. O, 'di ba ang ganda? So again, salamin 'yan kaya na-open. Nice. Then meron rin tayong bilog na ginawa. So dito rin natin siya ilalagay sa bilog naman na salamin. So ganun ulit yung procedure natin. Tapos lagay ko lang to dito. Ang ganda, oh. So salamin ulit to. So syempre meron rin tayong mga square dito. Yun. So meron pa siyang puti dito, no? So again, yung importansya nang dapat may sobra siya para hindi siya nagkakaroon ng puting ganyan. So ito rin, may puti rin siya dito. Lagyan nyo guys lagi ng allowance. Pero syempre mga design dapat nasa loob. Yung allowance na yun, dapat border lang yan. O okay lang siya guys, dapat na maputol. So ganun ulit, lagay lang natin tong pandikit natin. O yung double-sided tape natin. So balatan, then ilagay ko lang to. Yan, picture ng asawa ko. So pwede mo rin i-open yan kasi, salamin rin yan. Ganda pa ng design sa likod. So meron pa akong isa pa dito na square rin. Then idikit ko lang to. Ito naman si Grinch. Yon, very nice. Ganda to, sa mga matitigas ang ulo. Si Grinch ang iregalo nyo. So ito na guys yung mga malalaki natin na metal sheet. So alisin ko lang to. Ganda nito. Ginawa namin ni yun Ganda, oh. So guys, yung sobra dito, manipis lang naman tong metal sheet. So kayang-kaya yan guys ng sliding cutter. So lagyan nyo lang siya ng puwersa. Diba? Naputol naman siya. So ito na guys, oh. So ito rin guys, isa pa to, si Gojo. So gano'n rin yung
gawin natin. Sliding cutter lang natin. Medyo matigas lang talaga siya pero kayang-kaya naman siya. Tanggal siya. Ganda. So Gojo versus Sukuna. So next naman natin guys na ipapakita sa inyo ay itong metal plate rin na ginawa namin. Pero ito guys ay hindi siya puti. Ito guys is color gold. So ginawa namin dito guys certificate of appreciation. No? So pwede ito guys mga graduation or certificate nga. Yan, so buksan lang natin siya. Ang ganda nito. Gold na gold oh. Nice. Tanyo yan? Ganda oh. Grabe no. Akala natin kung paano to ginagawa to dati. Pero sublimation lang pala to. Bukod sa gold guys, meron pa akong silver dito. So ito naman para sa mga graduatee. Yan silver yan guys oh. Ito may sobra pa nga dito eh, no? So pwede natin guys ikat again ng sliding cutter yan. O diba? Imbis na papel lang yung binibigay sa mga graduatee, ganito na ibibigay nyo. Ang sarap nitong isabit oh. Kahit hindi mo na to guys i-frame. Pwedeng-pwede na to. Pakita ko sa yung likod. So again, pakita ko lang sa inyo yung apat na metal plate natin. So ito yung silver, so ito yung gold, ito naman si Sukuna, and syempre ito naman si Gojo. Yan, so ito guys, again, pinutol ko lang yung ilalim niyan using sliding cutter. Sobrang shiny niya guys. Tapos maganda dito guys ilagay mga neon na design. Yan, katulad nitong dalawang to. So ito guys, trending to sa ibang bansa. So sigurado nakikita nyo to na in-order pa galing sa ibang bansa. Pero ito, ginawa lang natin to on the spot. So sublimation lang rin guys yung tawag dito. So sinublimate natin siya guys sa metal sheet. Yan. So kung kumita-kita na guys yung sublimation mo, pwede kang bumili ng mas malaking printer ng sublimation and syempre yung jumbo na heat press para makagawa ka guys ng mas malaking ganito. Diba? Kasi baka sabihin nyo, sir, mas malaki yung sa ibang bansa eh. So ganito rin guys yung process nun. Mas malaki lang guys yung machine na ginagamit nila. Ganda nito. Very nice. So next natin ay pwede ba siya sa parang bato o marmol. So ito yung ginawa natin. So usually ito guys sa mga memorial. So ito yung ginawa ko sa marmol. Oh, si Michael Jackson, ang aking idol na nawala siya noong 2009. So marmol yan guys oh. Ganda oh. So meron pa akong isang ginawa dito. Ito naman ay sa tiles. So isa pa to sa pinapanood namin ngayon ng anak ko, si Dr. Stone. So ito siya. Tiles siya no. So meron pa kaming isang ginawa dito sa tiles rin. So ito naman yung sikat na sikat ngayon. Oh, solo leveling. So bitin yung papel natin kaya nilagyan na lang namin ng border dito. So hindi naman siya halata. Ganda oh. Tingnan niyo yung detalye na yan. No? So again guys, yung temperature at yung timer. So pina-flash ko dyan guys sa screen para hindi na kayo manghula. Para guys ganito yung result na makuha nyo. Medyo mainit-init pa to. So guys, yan. Inayos ko muna para sa inyo para mas ma-appreciate nyo guys yung ganda ng ginawa natin. And syempre meron tayong bonus dito na ginawa natin. So may ginawa pa ako dito na bottle opener. Yan. So tatlo to. Yung dalawa dito is color white na sublimation. Yung isa naman dito is silver na sublimation. So kapag gumagawa kayo ganito guys, no, meron siyang butas dito, meron siyang butas dito. Ang layout nyo dapat buo. Huwag nyo na siya lagyan ng butas. Yan, kasi pag nilagyan nyo siya ng butas, minsan hindi naman nasushoot dun eh. So mas maganda, buo na lang siya. So hindi naman ito masasublimate, kaya mangyari yan, dulo-dulo. So back to back rin to. So ito yung front, then ito naman yung back. So ito yung front, ito rin yung back. Ito rin guys yung front, tapos ito rin yung back. Yan, so makikita nyo dito na sa silver hindi siya masyadong kita kasi nga silver to. Hindi kamukha dito, is color white siya. So maganda dito guys, mga dark na colors yung ilagay nyo. Yan, kamukha nitong logo namin, the printing shop. Tapos dito sa likod, ganyan yung itsura niya. So guys, yung mga design na ginawa ko dito ay hindi ako ang gumawa niyan. Usually yan guys ay galing yan sa Creative Fabrica. Kamukha nitong Grinch na to. Yan, so sa Creative Fabrica lang to guys. So kung ayaw mo na again guys mahirapan sa mga design mo, no? So mas maganda guys, mag-member ka na lang sa Creative Fabrica. Kasi ito pag ginawa mo to, oras yung gugugulin mo sa ganitong design lang guys. So mas maganda guys, i-download mo na lang yan sa Creative Fabrica. So meron niya silang free trial. Tapos kapag ka nag-member ka dun guys, 200 pesos lang ang babayaran mo monthly. Pero makakapag-download ka na dun guys ng millions of files, templates, fonts, at mga design na pwede mo guys gamitin sa negosyo mo nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. So again, kung gusto mo malaman kung paano ba makapag-free trial sa Creative Fabrica,
So check mo lang guys yung link sa description section ng video na to. And syempre yung ibang design dito, kamukha nito, itong mga neon design, itong solo leveling and itong dalawang to, pati to. So credits guys sa mga gumawa niya, no? So maraming salamat. So kung gusto nyo guys makita yung mga ganitong design, ay mag-search lang kayo guys ng any anime na gusto nyo. Tapos lagyan nyo lang sa dulo ng neon na design. Example, Gojo Neon, ano kaya to? Sukuna Neon, Dr. Stone Neon, Solo Leveling Neon. And yan, makikita nyo na yan guys sa Google. So no nakaraan nga guys, yung mga baso yung ginawa natin. At ito, pinakita ko pa sa inyo guys, na sobrang dami pa talagang way para kumita tayo sa printing business. Isa na nga dito ay yung ginagawa nga natin ngayon, which is sublimation printing. So lahat ng pinapakita ko sa inyo guys ng mga idea ay syempre as a support sa mga nag-avail sa amin ng printing business. Kasi nga sinabi ko sa inyo na kung susuportahan nyo ako, syempre susuportahan ko rin kayo sa pamamagitan nga ng mga idea na kamukha ng ganito para hindi kayo guys maubusan ng pwedeng i-offer. Lalo ngayon na magpapasko na. So itong sublimation ang pinakapatok na printing business tuwing merong mga okasyon katulad nga ng Pasko, New Year, Valentine's, Mother's Day, Father's Day, Anniversary, Weeksary, Daysary, binyag, kasal, debut. Kahit anong okasyon guys, no, ito yung laging pinapagawa kasi nga for souvenir talaga ang mga to or for giveaway. So pwede yan guys i-offer sa mga may mga negosyo, no, katulad nga ng Christmas party, syempre may mga giveaway yan. Syempre yung iba naman pinamimigay nila sa mga customer nila, or pwede rin to guys as personal. So, halimbawa may magpapagawa sa inyo na ireregalo niya sa kanyang mga kamag-anak. Yon. So, ganun guys, personal yon. So, again, sa mga gusto mag-avail, so meron kaming package na i-offer sa'yo. Sublimation na business package. So, kung gusto mo guys ma-avail yan, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. At wag na wag kayong matatakot magsimula. Kasi i-guide ko kayo. Nakita nyo naman tong video na to, di ba? Pinag-effortan, pinag-isipan, at syempre, pinaganda guys. Para may present sa inyo na maganda, itong tungkol sa sublimation na printing business. Syempre, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba ginagawa ang sublimation na printing. Syempre, meron pa tayong part 3 nito. So, doon naman guys, ay mga soft blanks naman. Katulad niyan, yung mga damit na yan. So, ituturo ko rin sa inyo guys kung paano ba ginagawa yan. At syempre guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat din sa inyong lahat. See you on my next video and bye-bye! The Printing Shock, ayos na sulit pa.